Alexander's POV. Where do you want us to date? Tanong na Alexander habang seryoso nakatingin sa daan at nagmamaneho. Anong gusto mong kainin? Muli niya pang tanong sa kabahagyang tumingin kay Vera. Let's go to the park. I want some tusok-tusok. Sumilay ang ngiti at tila nagdingning ang mga mata nito nang banggitin ang gusto nitong kainin. Ano yon? Nagtatakang tanong naman niya. Ngayon ko lang yata narinig ang tusok-tusok. That was something you cannot afford to buy. Duh! He stopped the car for a while and looked at Vera. Don't dumb me ha, hahagan kita. Nainis niyang sambit sa dalaga. Kanina pa siya pinipikon nito na parabang sinasadya, kaya naman napipikon din talaga siya. Mahirap talaga makipag-away sa taong mahal mo. Malamang, ikaw lang din ang matatalo. I'm just stating fact, my love. Bali walang sagot naman ni Vera. Kagad siyang napatitig dito at di makapaniwala sa narinig na sinabi sa kanya nito. Kahit pa tinutudyo lang siya nito, hindi niya may kakailang bumilis ang tibok ng puso niya. Anong sabi mo? Titig na titig pa ring tanong niya. He wanted to be sure kung tamang narinig niya, but Vera just smiled at him and he was 100% sure that she was just teasing him. Nothing. Hindi ako nagsasalita dito ha. Baka kinukulam ka na. Ngumisi si Vera at bumaling sa bintana ng sasakyan. Xavier shrugged his shoulders. Wala na talagang pag-asa kapag si Vera na nagsalita. Titiklop siya rito mabilis pa sa alas 4. Sa kabilang banda. Makalipas ang halos 2 oras nakarating na nga sila sa park. Wala naman masyadong tao dahil maaga pa. But Alexander felt annoyed. Sino ba namang hindi maaiinis kung katanghaliang tapat nasa park sila? Bukod sa napakainit ng panahon, wala naman siyang ibang makita doon na pupukaw sa atensyon niya. Of course, there were slides, swings, and seesaws. The rest, puro damo na. But Vera seems to enjoy the place. She was smiling from ear to ear and then went to the street vendors who sell some street foods. Nilapitan niya to at kagad na hinawakan sa bewang. Oh my! She has a tiny waist that is every man's weakness. What's that? Tanong niya nang papansin ng mga bilog na kulay puti na nakalutang sa kumukulong mantika. Ito ba? Tinuro ni Vera ang tinatanong niya at saka kumuha ng stick sa maliit na garapon. This is the tusok-tusok that I'm talking about. Ani niya bago kumuha ng 2 piraso. Sinawsaw iyon sa kulay brown na liquid na nakalagay din sa garapon. Heaven! Ani niya na parabang yun ang pinakamasarap na nakain nito. Inamba pa nito sa kanyang hawak itong stick na meron pang isang natira. Try it! Magugustuhan mo to? Mas hot pa kaysa sayo. Alexander's brows furrowed. Alam niyang hot shot, sigurado siyang madadala niya si Vera sa langit. Sa kabilang side nga lang ng heaven, but she seems willing to let him taste the tusok-tusok that she's talking about. Kahit ayaw niya, dahan-dahan niyang binuka ang bibig niya. Ngunit ang akmang kakagatin niya na iyon, kaagad binawi ni Vera at ito ang kumagat. Are you kidding me? Inis niyang singhal dito nang initian lamang nito. Kumuha din siya ng stick at kumuha na isa sa kinukunan ni Vera. Ginaya niyang ginawa nito na sinawsaw sa kulay brown na liquid na nasa garapon. Yan yung sauce. The one with chili was the spicy one. Ani Vera at saka nagsawsaw doon sa sinasabi nito. Yummy talaga. Napapailing na ginayan lang ito kaagad at kinain na ang isang pirasong nasa stick. He got stunned for a moment and looked at Vera. How was it? Delicious? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya na nakangiti. Yes, ayos nga. He smiled and then whispered to her ears. Pero mas gusto kita. Kaya rin kitang dalhin sa langit, my love. Vera pushed him. Sinaman siya nito ng tingin na kinangisi niya na lamang. Bumaling din siya sa medyo may edad ng lalaking natitinda ng tusok-tusok. Manang magkano po ito? Tanong niya sa tindero. 10 piso, 8 piraso sir. Fishball ang tawag dyan. Yung orange kwek-kwek, yung brown kikiam. Baka gustong subukan ng misis ninyo. Paglalahad naman ng tindero. Mukha itong mabait at malinis din ang tinda at mga gamit. Nang bumaling siya kay Vera, marami na nakalagay sa stick na hawak nito. And she told him that the tusok-tusok was something that he cannot afford to buy. He smiles. Nah, he will buy this whole tusok-tusok thing just for her. Gusto niya ang masayang aura ni Vera na nakikita niya ng mga oras na yon. He will treasure the moment. Bibilin ko ang lahat ng to. Mukha kasing paborito ng misis ko. Ang tinda ninyo? Aniya sa tindera na halatang nagulat sa sinabi niya. Talaga sir? Tumango lang siya na mas ikinangiti naman ito. Nako sir, salamat. Makakauwi na ako na maaga nito at saka mabibilan ko pa ng pasalubong ang mga anak ko. Tila may pinong kurot siyang naramdaman sa kanyang puso dahil sa sinabi ng tindero.
Maraming tao sa mundong walang ibang ginawa kundi ang manlamang sa kapwa. Pero ito ang tindero at napakasaya na dahil sa malit na halaga. The vendor seems happy and contented with his simple yet happy life. Napapaisip tuloy siya kung paano ba ang buhay ng mga simpleng mamamayan na mga sinasabi nilang mahirap. Sa buong buhay niya kasi hindi niya naranasan na maghirap. Lahat ng gusto niya nakukuha niya at nabibili. May mga nagdudunog sa kanya ng mga bagay na kaya niya namang gawin. Yes, he came from a wealthy family and yet, bihira lang silang magbonding ng family niya. Minsan lang sila nagiging masaya kapag may naka-close deal silang mag-ama. O kaya naman kung may mga investors na gustong mag-invest sa kumpanya nila. The rest, wala na. Di na nga sila nahihirapan sa buhay pero hindi rin naman sila yung masasabing happy family. He sighed and looked at Vera who was now busy drinking some juice na tinda rin ng street vendor. She was happy, genuinely happy. And from that moment, he promised himself that her happiness was his priority. Uunahan niya lahat na makapagpapasaya rito. Sisikapin niya magkaroon palagi ng oras at lagi siyang uuwi sa piling nito. Want some? Pag-aalok sa kanya ni Vera at ininom ito. Ngumiti naman siya at iniabot ang inaalok nitong juice na kulay itim at may kulay green na yellow. Sagot gulaman ang tawag dyan. Share ko lang naman at baka kasi hindi mo alam. Dugtong pa nito. Matapos sila magbayad sa tindero, pumunta na muna siya sa kotse. Tulad nga ng sinabi niya sa tindero, binili niya ang lahat ng paninda nito at nilagay sa sasakyan. Para in case maghanap ulit si Vera, nang ganoon pinagpagkain, may mabibigay siya kaagad. Nang balikan niya si Vera sa park, nasa duyan na ito at inaaliw pa ang sarili. Someone is enjoying the park. Tudyo niya rito pagkalapit niya. Well, I always wanted to play in the park when I was a child. Kaya lang ayaw ni Daddy. Si Mama naman sa mall lang kami ginagala dati. Kaya naman nang mamuhay na akong mag-isa, lagi ako sa park pagkatapos ng klase. Vera smiled and looked at me. How about you? Maya-maya'y tanong pa nito. Nakapasyal ka na ba dito dati nung bata ka? Nope. He sighed. Tulad mo, bawal din kami sa mga public place na tulad nito dati. Laging iniisip ng mga magulang ko na baka may mangyari sa amin. Sakaling manggagala kami sa mga public places katulad nito. And yes, I have very boring childhood. Ani at saka tinignan si Vera sa mga mata. But I promise to make you happy always if that's possible. So, Vera, you will... kung magpapropose ka sa akin, please lang Alexander. Gawin mo namang romantic. Yung mapapaiyak ako hindi sa buwisit kundi sa saya. Putol pa nito sa kanya. Sa kaisipang pagpayag ito, kapag inalok niya ng kasal ay kaagad niya itong nayakap. Pakakasalan kita, kahit sang simbahan mo pa gusto. Matapos sila magtungo sa park, dinala niya si Vera sa isang sikat na hotel and restaurant na pag-aari ng isa sa mga investors niya, ang Dayton's Hotel. Vera's POV. Busog pa ako Aniya at saka nangalumbaba sa mesa. They were in the private room at Dayton's restaurant kung gaano kasasarap ang mga putayang pagpipilian sa menu book. Hindi siya mapakali ng gusto niya. She seems bloated. Pakiramdam niya punong-puno ang tiyan niya at ng street food. Sinong hindi mabubusog? Bilhan daw ba naman kasing lahat ng parinda ng tindero? Vera looked at Alexander who was busy choosing the food he wants to eat. Nang sugurin niya ito sa GGC, matindi talaga ang galit na nadama niya para sa lalaki. But looking at him now up close, her anger melted away. Why do you look so handsome today? Maang na tanong niya rito. Saka pa lang siya nito nilingon at ibinaba ang menu book. I like you now. Ayoko na kay Adam. Di na ako pinagbigyan sa gusto ko Sumimangot siya na malalang pagmumukha ni Adam. Dahil si Adam ang gusto niyang nakikita. Mas gusto niya nga rin katabi ang bugo kaysa kay Alexander Pero ngayon, you look so hot, pa? Dugtong niya habang titig na titig kay Alexander. Pinamulahan ng mukha si Alexander dahil di niya inaasahan ang pinagsasabi sa kanya ni Vera. Pakiramdam niya tuloy nag-aapoy ang mukha at ang tenga niya. Ngayon mo lang nalaman na gwapo ko, Tot? Umikot ang mata ni Vera. Ngayon ko lang gustong sabihin pero bukas, mukhang pangit ka na ulit sa paningin ko. Kala mo kung sino? Nang dumating ang waitress para kunin ang menu book at ang order ni Alexander, tumaas ang kilay ni Vera. Lantara naman kasi sa pangharot ang waitress na gustong gusto naman ni Alexander. Wala na ho ba kayong gustong idagdag, sir? Tanong pa ng waitress na mas lalong kinainit ng dugo niya. Wala na,
Kaya lumayas ka na bago magdilim pa ang paningin ko sa'yo. Singit niya. Di na siya nakatiis dahil naiirita talaga siya. Ayaw niya nakakakita ng lantarang harutan sa harapan niya. Iningusan naman siya ng waitress bago ito umalis. Habang si Alexander naman may sinusupil ng ngiti sa labi, tumayo ito at lumapit sa katabi niyang upuan. Bumalik ka sa upuan mo. Ayaw. Ayaw kitang katabi. O baka gusto mong sundan yung waitress at ipagpatuloy ang nadulot niyong pagkaharutan. Galit na singhal niya kay Alexander. Bali walang inihilig ni Alexander ang mukhanto sa balikat niya at naglalambing na hinaplos ang tiyan niya. Ayoko sa waitress na yun. Hindi ko siya type. He whispered while gently caressing her belly. Ikaw lang ang type ko? Akmang sisinghalan niya pa ito na maramdaman niyang bumaba ang kamay nito papunta sa puso niya. Nangawakan niya yon kagad na nilipat ni Alexander ang kamay nito sa gilid ng hita niya kung saan may mahabang slit ang suot niyang dress. I don't like your dress, love. I like the body that's wearing it. Bulong pa nito nang di man lang natinag ng paluin niyang kamay nito. Alexander, what are you doing? Mahina ngunit mariin niyang tanong. Pumailalim na ang kamay nito sa dress niya kaya naman damang-daman niya ang palad nito. Ano ba? Maiyak ka nga, we're in the restaurant. Singhal niya pa ngunit di pa rin siya nito pinakikinggan. Di man sinasadya, kumawala ang mahinang sigaw niya dahil sa binubuhay nitong pananabik sa katawan niya. And when Alexander hears that, di man sinasadya, kumawala ang mahinang sigaw niya dahil sa binubuhay nitong pananabik sa katawan niya. Mas pinag-igihan pa rito ang ginagawa. Alexander, stop. Baka may makakita sa atin. Ano ba? Aniya kahit na nga ba unti-unti na siyang tinatakasan ng katinoan. Bahagyang lumapit sa Alexander padikit sa kinaupuan niya, tsaka iniakbay nito ang kanyang braso sa sandalan ng upuan niya. Umayos ka ng upo, baby, please. Halos pabulong nitong sabi habang ang kamay nito malay naglalakbay sa ibaba. Alexander? Quiet, love. Someone might hear you. Aniya habang patuloy pa rin sa paglalakbay. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto natigilan siya, halos hindi na humihinga. Alam niyang tumuloy sa inuuko pa nila ang waitress at nakakahiya sakali mang makita nito ang ginagawa nila ni Alexander. Pero pesa talaga si Alexander dahil nagpatuloy to sa paglalakbay. Ang kamay niya. Sir, ito na ho ang lahat ng order ninyo? Anang waitress. Kagad kinuha ni Vera ang nilagay nitong juice at uminom. Dahil di niya na kinakaing tenson sa pagitan ng hita niya. Mabuti nilang din at natatakman ng mantel ng mesa ang ibabang katawan niya, kaya naman di mahahalatang may ginagawang milagro sa Alexander sa kanya. May gusto ka pa po bang idagdag, sir? Tanong ng waitress. Lumingon si Alexander sa kanya habang may sinusupil ng ngiti sa labi. How about you, love? May gusto ka pa bang idagdag? Tanong niya at saka bahagyang kinarot ang nasa ibaba niya na kinasigaw niya na mahina. Vera cleared her throat before she looked at the waitress. Nothing. Thanks. Okay, ma'am, sir, enjoy your meal. Sagot naman ng waitress. Sure, I will enjoy it very much. Thank you. Makahulog ang wika naman ni Alexander at ipinagpatuloy na ang ginagawang pagpapaligaya sa kanya. Na masiguro niyang wala na ang waitress ay bumaling na siya kay Alexander na may masamang tingin. What? Maang natanong naman ito habang may ngiti sa labi. You want to play, huh? Aniya at kagad nang tumayo. Dahil hindi inaasahan ni Alexander na tatayo siya, kagad na natanggal nito ang kamay niya. She smirks and went to the door. Kagad niyang nilock yon bago bumalik sa tabi ni Alexander, but this time, imbes na sa upuan siya pumunta, sa kanduan ni Alexander siya pumunta. Now, put down your zipper and let's play. Aniya. Nililis niya ang dress niya at saka bahagyang ibinaba ang undies niya. Kita niya kung paano dumilim ang mata ni Alexander dahil sa pananabik. At tulad ng iniutos niya rito, tinanggal nito ang sinturon at bahagyang ibinaba ang slacks kasamang nasa loob nito. Napangiti siya na makitang gising na gising ang kasangga nito. Hindi na siya nagdalawang isip pa at kagad na nagsakop kay Alexander. Wala na siyang pakialam pa. Hindi na siya natatakot kung sakali mang may makarinig at makakita sa kanila. Anyway, she loves Alexander. At ang pakikipagsalo sa kanya sa publiko, di na makakaapekto pa sa kanya. Makalipas pang ilang sandali, sabay nilang naabot ang suklulan. Dawaypay ang kamay at katawan na humilig siya sa balikat ni Alexander. Napagod siya sa pag-atake niya rito. Ngunit siya ay nakakaramdam ng kasiyahan. Baby, magkasanib pa tayo. Hindi rin nakakatulong ang paghapos mo sa akin, so yeah, round 2?
Kaagad ng laki ang mata niya na maramdaman niya ulit ang pagising ng sandata nito sa katawan. She's tired, yes, but not tired enough to do round 2. At natuloy din naman ang date nila. Parang hindi sila kumain ng ilang araw dahil naubos nila kaagad ang pagkain nasa mesa nila matapos ang round 2 na sinasabi ni Alexander. And knowing that guy, hindi lang round 2 ang naganap sa loob ng private room na inookupa nila sa restaurant. They finished round 5 before they go home. Alexander's POV. At exactly 3 o'clock in the afternoon, Alexander sent Vera to their mansion. Gusto ni Vera makasama ang kambal nitong si Lex, kaya naman sa mansyon ng mga Santiago niya ito inihatid. Bumalik din siya ng GGC para makipag-ugnayan sa kapatid niya na si Adam para sa pinaplano niya. He wants to surprise Vera. A surprise proposal that she will never forget. How would I know the measure of her ring finger? Yamot na tanong ni Adam sa kanya. He asked Adam to help him buy an engagement ring for Vera. He does not know her ring finger's measure too. Don't you have a girlfriend right now? Kunot noong balik tanong niya rito. Si Adam lang yata ang kilalang loyal sa isang babae na kahit iniwan to ng babae sa mahabang panahon. Oh my bro, don't tell me na si Jessica pa rin nag-iisang pagsintang pururot mo. Gayet niya pa. Then I won't tell you. Palibasa kasi mahilig ka sa babae. Hey, I am loyal to my Vera. Putol niya rito. And I'm exclusively exclusive to my Jessica. Peste, ba't ba nadawi pa si Jessica sa usapan? Ines na tumayo ito at takmang aalis na ng opisina nito. Kaya naman umagapay na siya bago pa ito makaalis. Bro, please. Parang di naman tayo magkapatid nito. Isa pa, Vera is your friend, right? Sinabi mo yan sa akin dati kaya tulungan mo akong bumili ng singsing para sa kanya. Pagmamakaawa niya rito. He knows that his brother cannot resist him. Maawain kasi ang kapatid niya tigit sa lahat, madaling utuin. Napabuntong hininga ito at saka napahilot sa sentido nito bago tumingin sa kanya. Okay, I will help you in one condition. He knew it. Anong kondisyon? Tanong niya. Daig pa nilang nagnenegosasyon dahil sa singsing. May gaganapin na illegal na subastahan sa Baguio nitong darating na linggo. Alam niyang malaking pabor ang hihingi nito sa kanya dahil di basta-bastang illegal na subastahang sinasabi nito. And, according to my source, naroon si Jessica. His eyes turned darker shade of blue and he seemed serious. Isa siya sa isusubasta. What the? Putol niya. Bakit kasama siya sa isusubasta? At paano mangyayari yun? Sunod-sunod niya pang tanong. I don't know. Hindi malinaw ang impormasyon na sinabi sa akin ni Francis. Sagot naman ito at saka napahilo sa sentido nito. Mukhang mas malaki ang problema ni Adam kaysa kanya. Okay, I will help you. Ano ba ang gagawin ko? Adam stared at him for a moment. Mukhang nagdadalawang isip yata siya sa plano nito. Gusto kong ikaw makabili sa kanya. What the? Are you kidding me? Bakit ko naman bibilin si Jessica? Laging high blood sa akin ng babaeng yun. Ayoko magulpe, Adam. Knowing your ex? Goodness, that lady is savage. Mahabang litanya niya. Di naman sa takot siya sa babae. Pero pagdating kasi sa babaeng yon talagang lumalabas ang sungay niya. Kung pwede lang manakit ng babae, baka sa Jessica, ang kauna-una ang babaeng masasapak niya. Number 1, bully ang isang yon. Kaya nga napapaisip rin siya hanggang ngayon kung paano na in love ang kapatid niya roon. Okay lang kung ayaw mo. Magharap ka na lang din na ibang tutulong sa'yo para sa surprise? Fine, putol niya rito. Wala naman siyang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon sa kondisyon nito. Paano kung mag-bid ng mas mataas? I don't care how much it will cost. Ang mahalaga, ikaw makabili sa kanya. And after that, ibigay mo siya sa akin. Anitong seryosong seryoso. Kala mo sasabak sa gera. Okay, deal. Bale walang sagot niya, saka nang umiti. Ngayon halika na, let's buy some rings. Rings? Nagtatakang tanong nito. Yup, bibili ako ng singsing para sigurado. Ayoko mapahiya kay Vera kung mali ang sukat ng singsing na mabibili ko. And yes, that is a wonderful idea. Pagkatapos silang bumili ng singsing, ang venue naman ang kailangan nilang ayusin. Vera's POV. Hello, anybody home? Malakas sa sigaw ni Vera nang makatukoy sila sa mansyon nila. Hindi niya na pinatuloy pa si Alexander na nagpumilit siyang magpahatid sa lalaki kanina. Vera? Kusang umikot ang mga mata niya pagkarinig niya sa napakainaang boses ng kambal niyang si Lex.
Kahit kailan talaga hindi na nagbago pa ang pananalita nito pati ng kilos. Napaisip tuloy siya kung paano tong nakipagsalo sa lalaking tinutukoy nito sa kanya dati. "Hello, my beautiful sissy like me. How are you?" She asked smilingly. "I know that tone, Vera. Anong pabor ang hihingin mo?" Tanong naman ito na kinangiwi niya. Pagkambal ba talaga? Nagkakabasahan ang nilalaman ng isip? Parang ganun kasi ang nangyayari sa kanila ng kambal niya. "Well, Alexander wants to surprise me. I think he's going to propose or something. Pero yun kasi ang pinupunto niya kanina bago kami naghiwalay." "That's good. Subukan niya lang di ka pakasaran lalo't buntis ka. Ako mismong puputol ng kaligayahan niya." Seryosong wika naman ni Lex na akala mo kayang gumawa ng madami. Ipis nga hindi pa nito mapalo. Si Alexander pa kaya? Hindi ka galit? Nagtatakang tanong niya. "Hindi ka galit na pakakasalan ako ng ex?" "Vera, hindi ko tunay na asawa si Alexander. Isa pa, bakit ako magagalit? Hindi ko naman type ang lalaking yon." Nilinaw niya rin sa buong bansa ang tungkol sa amin at ang tungkol sa inyo. Agap nito at saka napahilot sa sentido. "At gumawa pa kayo ng eksena sa harap ng maraming tao. Especially you? My goodness, Vera. Akala mo ba hindi ko napanood sa TV yung nangyari sa inyo sa GGC? Huwag ka na magalit. Nangyari na eh. Tsaka kasalanan niya naman, so he deserved that." Bali walang sagot niya. Pumunta siya ng kusina nila at nagbukas ng ref. Gusto niyang kumain ng french fries. Pakiramdam niya, biglang nanabig ang bagang niya dahil doon. Pero peste, wala silang french fries. "Are you hungry?" Nag-aalalang tanong sa kanya ni Lex. Nakasunod pa rin pala ito sa kanya. "Gusto mo ba ipagluto kita?" Giit pa nito. "No, order ka lang ng fries." Sagot niya at saka umupo at nangalumbaba sa mesa. "Ano ba talaga ang pinupunto mo? Hindi ako naniniwalang pupunta ka rito para lang kumain ng french fries." Tumingin siya kay Lex saka ngumiti dito ng pagkatamis-tamis. "Gusto ko magpanggap kang ako kahit 3 araw lang. Titingnan ko lang kung makikilala ka ni Alexander. Don't worry, hindi ako magagalit or magsiselos. I just want to know if he will recognize who is who." Paglalahad niya sa kanyang kambal, tsaka seryosong tumitig sa kawalan. "Dahil kung hindi ko siya pakakasalan. Kahit na 3 araw lang." Kahit magalit pa ang presidente ng buong mundo. Dugtong pa niya sa seryosong tono. "Nababaliw ka na ba?" Galit na tanong sa kanya ni Lex. "Why would I do that?" Napabuntong hiningang tanong pa nito sa kanya. Vera blew a deep breath. Ayaw niyang gawin yon dahil gusto niyang paglaruan ang nararamdaman ni Alexander, pero may gusto siyang patunayan. "Ayaw mo ba?" Seryosong tanong niya sa kanyang kambal. "Di naman kita pipilitin kung ayaw mo." Giit pa niya saka tumayo na upang pumunta sa kanyang silid. "Vera," she stopped for a moment, waiting Alexis to say a word. "Huwag mong subukan ng pasensya sa ni Alexander. I know that he loves you, if that's what you wanted to prove. He never looks at me the way he looks at you and I know that dahil nakasama ko rin naman siya sa isang bubong." Tinuro pa nito ang tiyan niya. "And for sure, hindi lang isang beses kayong nagsalo kung ang pagbabasehan ay ang tiyan mo. Hindi ka mabubuntis sa isang sagupaan lamang, Vera, and trust me, ni hindi man lang ako niyakap ni Alexander. Kaya yung gusto mong pabor, malamang hindi inuubra sa kanya." Mahabang lahad pa nito. Tawango lamang siya at tuloy nang umakyat patungo sa kwarto niya. She needs to freshen up. Sa totoo lang kasi napakalagkit pa siya, especially down there. Just thinking about what happened to her and Alexander in the restaurant made her cheeks turn red. Hindi niya rin inaasahan na ganun ang mangyayari sa kanilang dalawa. They end up making out in public at di lang iisang beses, hindi lang 2. "I can't believe kinain ng perlas ko ang 5 round. Goodness, Vera, ang harot mo talaga." Singhal niya sa kanyang sarili bago walang pakialam at tinanggal ang kanyang damit at tumuloy sa CR. Hindi naman siguro marulunod ang baby niya kung magbababad siya sa bathtub dahil gusto niyang magbabad ngayon. Pakiramdam niya init na init ang katawan niya. Sinabihan niya si Alexander na wag na siyang sunduin kinagabihan dahil dito siya matutulog. She missed her bed. Na makitang halos kalahati ng tubig sa bathtub, dahan-dahan siyang sumampa doon. Dahan-dahan din siyang nahiga at na-relax ang kanyang katawan sa ilalim ng tubig. She closed her eyes too and let her mind rest for a while. Alexander's POV. "Tingin mo, okay na mga to?" Tanong ni Alexander kay Adam na nakatayo lang at tumitingin-tingin din sa mga singsing na nasa harap nila. Vera is sexy. Malamang sa manipis na ang ring finger niya. Dugtong niya pa. "Ikaw ba? Tingin mo, sapat na ang 10 singsing para sa isang gabi ng proposal mo?"
Napailing na balik tanong sa kanya ni Adam. Am I too exaggerated? He asked and puts the ring on the glass table. Gusto ko lang naman makasiguro. Hindi pipitsugin lang tong jewelry shop na pinagbibilhan mo ngayon. One ring cost $500,000. Depende sa design sa diamond na nakalagay and here you are. 10 singsing ang bibilhin para lang makasiguro na may isang kakasya sa daliri ni Vera. Paano yung mga hindi kakasya? Singhal naman sa kanya ni Adam. May punto naman nga ito. Ano nga naman ang gagawin niya sa siyam na hindi magkakasya? Pero paano pa rin kung sa 10 singsing na napili niya, walang kakasya ni isa? Peste. He wanted the perfect proposal for Vera. Akmang magtuturo na ulit siya ng singsing na may biglang pumasok na kagad siyang napatingin sa kadarating lang na babae. She's wearing a red bodycon dress that exposes her curves, a red Chanel tote bag in her right hand and red sandals on her feet. Nang tumaas ang tingin niya sa mukha nito, muntik pa siyang masamid ng sarili niyang laway. The woman was staring at him with a smirk on her lips. Lumakad daw palapit sa kinitatayuan niya pero muli ring napahinto nang umikot si Adam at mapalingon sa gawing nito. Di niya mapigilang mapangiti nang makita niya ang magkaibang kulintang mga mata na bahagyang nanlaki dahil sa nakita. Long time no see, Jessica. Tudyo niya sa babae at saka ito nilapitan. Ang kapatid niyang si Adam naman parang sirang itinulos na lang sa kinatatayuan. Kulang na nga lang yata mapanganga ito nang mulitong makita si Jessica. May bibilhin ka? Tanong niya pa nang di kumikilos si Jessica mula sa kinatatayuan nito. Halika, malaki ang jewelry shop na to. Pwede ba manahimik ka muna? Anong tingin mo, close tayo? Pambabara nito sa kanya at saka lumakad at binangga ang balikat niya. Bida-bida ka na naman, di naman tayo close. Giit pa nito at saka pumesto sa dati niyang pwesto na katabi ni Adam. Sa mga sinabi ni Jessica sa kanya napikon siya. Noon pa man di niya na talaga nagustuhan ang katabilan ng bibig nito. Sasabihin na gusto nitong sabihin ng walang preno. Wala rin pakialam kung makasakit ito ng damdamin ng iba basta masabi lang nitong nasa loob nito. Miss, meron ba kayong set ng jewelry from earrings to necklace? Tanong ni Jessica sa kahera. Yes ma'am, wait lang po ilalabas ko po ang pwede niyong pagpilian. Sagot naman ng kahera. Tumabi si Alexander kay Jessica at ginitian ito. Pasimple rin niyang tinignan ang daliri nito na sa tingin niya ay kasukat ng kay Vera. Nasa gitna na nila ni Adam sa Jessica na matyagang naghihintay ang kahera. Kaya naman nakasilip siya ng pagkakataon. Jessica, ano na naman? Galit na putol ito sa kanya. Gustuhin niya mang mainis dito nang pigil na lamang siya. Bukod kasi sa masama ang tingin ni Adam sa kanya, mukhang di rin siya sasantoy ni Jessica pag pumalag siya. May papasukat sana sa si Adam kung okay lang? Nakangiting sambit niya. Kumunot ang kilay ni Jessica habang nagtatakang napatingin naman si Adam sa kanya. As you can see, brother, Adam is getting married. Nagpapatulong siya sa akin na maghanap ng singsing kaya lang. Kusa siyang natigil nang humarap si Jessica kay Adam. Ikakasal ka na? Seryosong tanong nito. Ni walang kaimo emosyon sa tinig nito na para sa kanya'y baliwala lamang naman. Pero syempre para sa kapatid niyang si Adam, big deal yon. Tinapunan siya na masamang tingin ni Adam na kung nakawala lang ay baka bumalagta na siya anumang oras. Pakakasalan mo pero hindi mo alam ang sukat ang daliri? Yung totoo, sira ka? Putol ni Jessica sa nais pang sabihin ni Adam. Pigil niya namang matawa dahil sa tanong nito sa kapatid niya. Magkasing katawan lang naman kay halos ni Vera singit niya. Mas matangkad lang siya sa'yo ng konti. So, are you willing to help my brother? Sige na, para makauwi na kami. Alam mo naman kasi buntis sa si Vera. Naglilihi yun at si Kuya ang pinaglilihian. Pangaasar niya pa. Nang ligunin siya ni Jessica ay hindi siya sigurado sa nakita niyang emosyon sa mga mata nito. Para bang may nakikitang sakit sa mga mata nito pero napalitan din ng kaseryosohan. Nakapili na ba kayo ng singsing? Maya-may tanong nito sa kanya at saka siya tinaasan ng kilay. Akin na nga na may sukat na. Marami pa akong gagawin na kakaistorbo kayong dalawa. Nagningning ang mata niya sa sinabi ni Jessica at kagad pinakita rito ang 10 singsing na napili niya. Seriously? Ang dami naman ito. Tila napipikong sambit ni Jessica at kagad pinakita rito ang 10 singsing. Maya-maya ay tumingin to sa nakadisplay ng mga singsing at tinuro ang white gold na simpleng infinity ring at may diamond sa buong infinity design. That one.
Mas maganda yon kesa mga napili ninyo. Kinuha yon ng kahera at inilabas. Kaagad naman sinukat yon ni Jessica at saka napangiti ng mapakla nang sumaktong singsing sa kanya. May mga babaeng mas pipiliin ang simpleng singsing lang, pero may malalim na kahulugan, just like this infinity ring. Simple yet meaningful. Pero nasa mapapangasawa naman niya ng kapatid mong si Adam. Baka kasi nagbago na ang taste ng kuya mo at hindi na mahilig sa isang simpleng babaeng napili niya. Tinanggal na nito ang singsing, saka iniabot sa kanya. Actually, nagustuhan niya rin ang singsing na napili ni Jessica. Thank you, ani niya at ibinigay ang singsing na napili ni Jessica kay Adam. There you go, bro. Bayaran mo na. Nakangiting tudyo niya rito. Hinarap naman ni Jessica ang kahera at humingi ng pasensya dahil babalik na lamang ito sa ibang araw. Nang tumalikod na ito at takmang bubuksan ng pinto, tinawag niya ito. Of course, hindi naman niya hayang umalis ang babae na masama ang loob dahil sa pangaasar niya. Uminto ito, pero hindi tumingin sa gawin nila. Hindi pa rin naman nagbabago ang taste ni kuya. He still loves you, you know? Anyway, invited ka sa kasal. Dahil sa huling sinabi na batukan siya ni Adam. Nagtuloy-tuloy naman si Jessica papaalis ng shop. Happy? Nanunuyang tanong sa kanya ni Adam. Very, he said smiling from ear to ear.